So welcome sa ating Morning Revival Preview para sa pagpapatuloy ng ating Morning Revival para sa linggong ito. At alam natin sa linggong ito, yung topic natin ay Life and Building. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay Week 3, Day 5. So yun, Friday na to. Amen. So, babasahin ko na yung mga Bible verses natin dito. 1 Peter 2:5. You yourselves also are being built up as a spiritual house into a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Amen. Kasi yung topic natin ngayon ay life and building. Kaya paulit-ulit na binabanggit sa atin yung spiritual building. Ito ay yung spiritual house na itinatayo. Tapos sinasabi sa atin na itong spiritual house ay tungo sa banal na pagkasiserdote. Yan naman yung function ng spiritual house. So, spiritual house, habang tinatayo siya ay nagpa-function bilang holy priesthood. Kasi yung spiritual house, buhay ito eh. Isang buhay na tahanan na binubuo ng mga sacerdote. Ang ginagamit dito ay priesthood, hindi priest. Kasi yung priesthood, tumutukoy siya sa body of priests. Isang grupo ng mga sacerdote na naitayo ng sama-sama para sa paglilingkod. Kaya yung spiritual house, ito ay tungo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. So yung verse 9 sabi rito, you are a chosen race, a holy priesthood, a holy nation, a people acquired for a possession, so that you may tell out the virtues of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Dito makikita naman natin yung ating posisyon. Naku, ang taas ng binabanggit na posisyon dito ng mga mananampalataya. Na ibig sabihin, tayo ay hindi mga ordinaryong tao. Hindi tayo pwedeng pumarehas sa mga taong ordinaryo. Amen. So magbabasa na ako. In 1 Peter 2:5, spiritual denotes the capacity of the divine life to live and grow. Amen. Holy, the capacity of the divine nature to separate and sanctify. The house of God subsists mainly by the divine life, hence, it is spiritual. The priesthood subsists mainly by the divine nature, hence, it is holy. Amen. So dito binabanggit yung mga ilang specification, katangian o pagpapaliwanag sa mga importanteng terminolohiya na binabanggit dito. Ano ba yung unang terminolohiya binanggit niya? Yung salitang spiritual. Ano ba ibig sabihin? Madalas na didinig natin, ako spiritual to si brother, spiritual to si sister. Pero madalas hindi natin naiintindihan ano ba yung mga sinasabi natin spiritual. Ito, sabi niya, ang spiritual ay tumutukoy sa kapasidad ng dibinong buhay. Yung dibinong buhay, ano yung kaya niyang gawin. So, yan yung sinasabing spiritual. Ibig sabihin yung dibinong buhay na naidala tungo sa atin ay nakatago. Ano yan eh? Concealed. Nakatago siya sa loob natin. Pero itong dibinong buhay na ito, meron siyang kayang gawin. So yun yung ibig sabihin ng spiritual. Ano yung kaya niyang gawin? Sabi rito, live and grow. Maipamuhay at lumago. So yung dibinong buhay natin, may kakayahan siyang gumawa ng isang uri ng pamumuhay. Kaya madalas sinasabi natin, bawat buhay, meron siyang kapasidad
na mabuhay o maipamuhay. Ganun. Itong binabanggit natin buhay, dibinong buhay. Pinakamataas na uri ng buhay na pwedeng gumawa ng pamumuhay sa atin. Pwede natin sabihin, yung pamumuhay, ito yung kahayagan ng dibinong buhay na nasa loob natin. Nagkakaroon siya ng pamumuhay. At siya ay lumalago. Yung lumalago, ito yung paglaki sa kanyang sukat, pagdami ng kanyang kalikasan, elemento, o kung ano siya sa loob natin. Lumalaganap siya. Kaya yan yung spiritual. So, ang totoong spiritual ay kahayagan. So, pag ang isang believer o ikaw, naihahayag mo yung buhay sa loob mo, nakikita, naipapakita, ikaw ay spiritual. Hindi mo na kailangan sabihin yan. At maski hindi banggitin ng tao yan. Ang kahayagan ng buhay o dibinong buhay sa loob natin, ang tinatawag nating spiritual. Di ba sa Corinto, sinasabi ni Paul, merong makalaman, merong makakaluluwa, at meron din namang spiritual na tao. Yun ay kung ano ang naihahayag nila. Makalaman, laman ang inihahayag eh. Kakahiya, laman ang hinahayag. Kaya itong taong ito ay fleshly, makalaman. Yung kaluluwa ang inihahayag. Itong taong ito ay makakaluluwa. Halimbawa, siya ay palaging kaisipan ng kanyang hinahayag, pinapakita niya sa tao. Gaano lawak, kagaling ang kanyang utak. Ano yan? Makakaluluwa. Yung iba naman, sobrang maramdamin ang lakas ng emosyon. Kasi ang emosyon, meron din iba't ibang klase ng kahayagan. Halimbawa, yung taong nagmamahal, emotional yan. Kung ang kanyang pagmamahal ay natural, emotional siya. Makakaluluwa yan. Ganoon. Kung siya naman ay madaling masaktan, emotional din siya. Yan ay makakaluluwa din. So, yan yung mga kahayagan. At ang pinakamainam ay yung spiritual. Ito ay ang naghahayag ng Diyos sa kanyang pamumuhay. So, yan yung spiritual. So, medyo maganda yung paliwanag niya. Yung sumunod naman ay holy. Oo. So, holy naman siya. At ito naman ay ang kapasidad ng dibinong kalikasan. Anong gagawin niya? Binubukod niya at pinababanal niya ang tao. Yan naman yung kayang gawin ng holiness. O holy din tayo, hindi lang tayo spiritual. Mga banal tayo. Kung tutusin sa Bible, tinatawag yung mga believer na saint. Saint. Na ang ibig sabihin ay banal. Bakit nahiya ka ba sabihin saint ka? Dapat hindi. Kasi yun ang totoo eh. Tayo ay naging banal kasi ang Diyos na nadala sa atin ay banal na Diyos. Kaya naging banal tayo. So, yung banal na kalikasan na nasa atin, may kapasidad naman siya na ihiwalay tayo sa mga bagay na common. Maring hindi masama pero common siya. Mga pangkaraniwang bagay na hindi naman tinuturing ng mga tao na masama, pero kinababaliwan ng maraming tao. Pero dahil banal ka, ihihiwalay ka niya sa mga common things. Tapos yung sanctify naman, papabanalin ka niya sa kalikasan. Kaya nga sinasabi na paulit-ulit, yung disiplina ng Panginoon upang dalhin tayo sa pakikibahagi sa banal na kalikasan ng Diyos. At yan ay sinasagawa ng Espiritu. Amen. Tapos yung house of God, okay. Yung house of God, ang kanyang kabuuan ay ang dibinong buhay. Kaya spiritual siya. Spiritual siya. At siya ay umiiral sa dibinong buhay.
sa dibinong buhay. Kung walang dibinong buhay, wala spiritual na tahanan. At yung spiritual, yun naman priesthood, ito ay umiiral sa dibinong buhay. Kaya holy siya. So yung mga naglilingkod sa Panginoon, importante ang pagiging banal. Kaya yung mga nawala yung kabanalan o nawala, hindi na ibubuhay dahil sa kasalanan, mahirap makapaglingkod sa Panginoon. So tuloy ko na yung pagbabasa. The coordinated body of Christ is the built-up spiritual house. Although Peter did not address his two epistles to the church or use the term church in verse 5, in stressing the corporate life of the believers, he did use the terms spiritual house and holy priesthood to indicate the church life. It is not a spiritual life lived in an individualistic way, but a spiritual life lived in a corporate way that can fulfill God's purpose and satisfy His desire. He wants a spiritual house for His dwelling, a priestly body, a priesthood. Amen. Tama naman, yung church ay binibigyan ng pansin dito, pero hindi naman niya ginamit yung salitang church. Ang ginamit ni Pedro dito ay spiritual house at yung term na holy priesthood. Na ang ibig sabihin nito, ang spiritual na buhay, kanina binanggit natin yung pamumuhay. So yung spiritual na buhay ay pamumuhay. Pero ang pamumuhay na binibigyan din dito, hindi siya individualistic living. Ito ay medyo iba ng konti doon sa sinasabi ni Paul sa Philippians 1:21 na sinabi niya, sa akin ang mabuhay ay si Kristo. So yung pamumuhay na yun, individual yun. Yun ay buhay ni Paul. Pero dito, ang spirituality ay corporate, sama-sama. Sama-samang naitatayo bilang spiritual na bahay ng Diyos. Spiritual house. Kaya ito, ang emphasis dito ay corporate. Kaya ang mga believer, hindi lang nagiging spiritual individualistically, kundi dapat nagsasama-sama na itatayo bilang isang grupo ng spiritual na bahay. So yun yung ibig sabihin nito. Amen. Tapos, yung spiritual na bahay, tutuparin niya ang layunin at kagustuhan ng Diyos na maitayo tayo bilang spiritual na bahay. Okay? Na kanyang tahanan na naging priestly body, grupo ng mga saserdote. At ito naman ay para sa paglilingkod. Kaya ang ibig sabihin, ang paglilingkod dito, hindi rin siya individual na paglilingkod. Pag tinanong ka, paglilingkod ka ba? Merong brother. So, pwede mong banggitin yung mga paglilingkod mo sa Panginoon. Pero dito sa aklat ni Pedro, ito ay builded service na itayo. Di ba? Pag naitayo, corporate. At sama-sama na naglilingkod bilang holy priesthood. So, yan yung emphasis niya. Amen. Amen. Okay. This service issues from three vital steps in the spiritual life. Being born anew, growing in life by being nourished with Christ, and being built up with the believers. Okay, so, tatlong vital steps. Mga steps ito, mga hakbangin tungkol sa paglilingkod o naging bunga ng ating paglilingkod. Tayo ay naisilang muli. Ano pa? Tayo ay lumalago sa buhay sa pamamagitan ng pagpapakain mula kay Kristo, at tayo ay sama-samang naitatayo bilang mga believers. So yan yung tatlong issue, okay, ng ating paglilingkod. So today's reading na ako.
Spiritual house and holy priesthood are synonymous terms. Okay, so sabi niya, yung spiritual na bahay at holy priesthood, ito ay magkatugma o magkapareho, synonymous, magkapareho siya. The spiritual house is for God's dwelling. The holy priesthood is for God's service. So anong meron dito? Tirahan at paglilingkod. House, tirahan. Priesthood, service. So dalawang bagay ang binibigyan ng emphasis dito. Tahanan ng Diyos at paglilingkod sa Diyos. So yan yung dalawang mahalagang bagay na may kinalaman dito sa dalawang term na ito. Spiritual house at holy priesthood. Ano yan? Tahanan. Ano yan? Paglilingkod. So hindi pwede mawala yan. Yung dalawa na yan. Kaya sabi niya, magkasama yan. Parang yung church life natin. Diba? Ano ba yun? Para ba saan nag-church life tayo? Para magkaroon ng tahanan ang Diyos, corporate. Yan yung church life. Para saan naman ang church life? Para magkasama-sama tayo na maglingkod sa Panginoon. Kaya dapat ma-deliver tayo mula sa individualistikong pamumuhay ng isang Kristiyano tungo sa pagsasama-sama at kaisahan. Amen. Okay. According to 1 Peter 2:5, the building up of the spiritual house into a holy priesthood is for particular function. So may particular function. Here we see that Jesus Christ is the channel through which the spiritual sacrifices are offered to God. Furthermore, what is offered to God must be something of Christ. Amen. Ba't pumunta sa offering? Kasi yun ang paglilingkod eh. Ang paglilingkod kasi na may kinalaman sa mga saserdote ay mga offering. So hindi ito yung yung mga naglilinis ng meeting hall, nagluluto ng food, nagda-drive ng gospel car, hindi yan. Ito ay offering. No? Pero yung mga Levitical work, pwede natin sabihin, meron din siyang aspekto ng offering. No? Pero ang totoong offering, okay, ay spiritual. Spiritual siya. So, ganon. At ang offering ay may kinalaman kay Kristo. Ibig sabihin, yung mga saserdote noong unang panahon, sila ay gumagawa ng offering sa pamamagitan ni Kristo. Kung wala si Kristo, yung offering hindi aabot sa Diyos. Hindi yan tatanggapin ng Diyos. Walang Kristo yan. Kaya anong pwede natin sabihin? Ang offering ay may kinalaman si Kristo, which pwede natin sabihin, ang offering ay si Kristo sa iba't ibang aspekto. Ang tinatanggap lang ng Diyos ay si Kristo. Ano mang ginagawa mo na wala kay Kristo, hindi siya tatanggapin ng Diyos. Kaya hindi siya mainly work. Halimbawa, naglilinis ka ng meeting hall, para katanggap-tanggap, dapat gawin mo yan sa espiritu. Hindi yan trabaho lang. Kasi kung trabaho lang, kumuha lang tayo ng mga janitor, maglinis. Pero gusto natin tayong gumawa upang ang paggawa natin ay maging service sa Panginoon. Pero sa paggawa nito, dapat ginagawa mo siya sa loob ni Kristo. Nagda-drive ka ng car para magsundo maghatid, dapat sa loob ng espiritu. Sa loob ni Kristo, ganon din kung nagluluto ka para sa mga banal. Dapat nasa espiritu. Amen. Ito maganda. The spiritual sacrifices that the believers offer in the New Testament age, according to God's economy, are Christ as the reality of all the sacrifices of the Old Testament types, such as burnt offering, meal offering, peace offering, sin offering, trespass offering. So lahat ng ito, yung mga offering ito ay mga Old Testament offering. Pero merong realidad siya sa bagong tipan. Meron siyang realidad. At lahat ng realidad niya sa bagong tipan
tumutukoy lang sa isa, si Kristo. Di ba? Si Kristo ang burnt offering, si Kristo meal offering, peace offering, sin offering, trespass offering. Lahat yan ay si Kristo. At mayroon dito na dagdag sa offering. Sabi niya yung offering ay yung mga sinners saved by our gospel preaching, offered as a members of Christ, and our body, our praises, and the things that we do for God. So lahat yan ay offering. Kaya yung isang makasalanan sa pamamagitan ng gospel na isave mo, ano mangyayari sa kanya? Siya ay magiging bahagi ni Kristo. At dahil bahagi na siya ni Kristo, offering na siya sa Diyos. Kung wala si Kristo sa kanya, hindi mo pwedeng i-offer yung sinner sa Diyos. Kaya ang isa sa pinakadakilang offering na mga naglilingkod sa Panginoon sa Bagong Tipan ay ang mga sinner na na-save nila sa pamamagitan ng gospel, at yung sinner na convert mo siya bilang bahagi ng katawan ni Kristo. At kung siya ay bahagi ng katawan ni Kristo, naging Kristo siya, pwede na siyang i-offer sa Diyos. Pagkatapos ma-save, mabaptize na isang believer, Panginoon, ito ang bunga ng aking pagpapagal. Itong araw na ito, inaalay ko siya sa iyo. At yung pag-aalay na yan, napakatamis, na samyo sa ating Diyos. Kasi nandyan si Kristo doon sa taong inoffer mo. Yun, di ba? O ito pa, dinagdag niya. And the things that we do for God, o yan na yung sinasabi ko kanina. Dapat yung mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos, may Kristo rin para maging offering siya. May Kristo. O alam mo, naglilinis ka ng silya. Nakikristo ka habang ginagawa mo yan. At yung mga kapatid na naupo doon sa silyang nilinis mo, meron silang pandama. Okay? Na ang bunga ng iyong paglilingkod ay si Kristo. Alam mo yung buhay kasi nadadamayan eh. Nadadamayan. Maski yung mga food na kinakain natin, pag yan ay labor sa loob ni Kristo, masarap na yan. Yung meeting hall, di ba? Nilinis siya ng mga taong nabubuhay sa Panginoon. Kaya may samyo ni Kristo yan. Kaya yan yung offering, okay, na may kinalaman sa gawain ng mga priesthood. Kaya naiintindihan na natin ano yung offer of spiritual sacrifices. Di ba? So sinasabi niya, yung mga priesthood is to offer sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So ang linaw yung last part. Ang paglilingkod ay mga paghahain, no, na mga sacrifices. Sa lahat ng mga ginagawa natin paglilingkod, meron siyang sacrifices kasi gumagawa ka eh. Kaya tama lang yun, meron kang sacrifices. Ito ay pagbabayad ng halaga. Kung ang isang tao ay tamad, ayaw niyang gumawa, wala siyang spiritual sacrifices. Pero kung gumagawa naman siya, hindi niya ito isinasagawa sa loob ni Kristo. No, hindi katanggap-tanggap ang kanyang mga offering sa Panginoon. Yan ay nire-reject ng Panginoon. Kaya yung offering ni Cain, ni-reject ng Diyos kasi walang Kristo yun eh. Walang dugo. Halaman yung ino-offer niya sa Panginoon. At walang esensya ng dugo. At walang dating sa Diyos. Pero si Abel, ang in-offer niya ay tupa. May dugo, tinanggap ng Diyos. Kaya kailangan bigyan tayo ng damdamin na lahat ng ating paglilingkod sa Panginoon ay dapat na kay Kristo. Ano man yan, nasa kay Kristo.
Manalangin ka habang ginagawa mo yan. Panginoong Jesus, pasalamat ka, bumaling ka sa Espiritu at gawin natin lahat ng paglilingkod para hindi tayo nagsusungit. Si Martha, naglilingkod nga, nagsusungit. Amen. Amen. Okay, so 1 Peter 3:9. Ito na yung kung ano tayo. Sabi nga rito, race, priesthood, nation, and people are all collective nouns. Diba? Tayo ay mga lahi na pinili ng Diyos, mga saserdote, isang bansa, mga taong nagsama-sama. Lahat ng ito ay ginamit niyang terminolohiya upang describe niya ang posisyon natin. Okay? Ang sinasabi niya rito, bilang mga lahi, tayo mga mananampalataya ay pinili. Tinatag bilang mga saserdote, isang katawan o pinagsama-samang saserdote. At tayong lahat ay makahari, isang bansang makahari. Na ang ibig sabihin ng makahari ay tumutukoy sa lahi ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ay lahi ng hari yan eh. Mula yan sa lipi ni Judah, ni David, dumating dito, anak ni David, anak ng hari. Pati physical na kanyang kabuuan ay hari. At spiritual naman, siya ay isang saserdote ayon sa order ni Melchizedek. No? Isang makahari din na lipi. Kaya ang pag sinabi natin na tayo ay mga makahari, ito ay naidaloy sa atin mula sa Panginoon. Bakit hari ba tayo? Sa ating natural na kalikasan, hindi naman tayo mga hari. Tayo mga makasalanan, hindi tayo makahari. Pero nung tayo ay naibaling sa Panginoon ang kanyang makaharing buhay na dala sa atin, ayun, naging iba na ang ating lahi. Yan yung posisyon natin, makahari. Sabi niya, bilang bansa, tayo ay mga banal. Okay? Bilang mga tao, tayo ay mga pag-aari ng Diyos. Yung sinasabi natin dito pag-aari, very particular siya. Bagamat sinasabi natin na ang buong sansinukob ay pag-aari ng Diyos dahil nilikha ng Diyos yan eh. Siya ang may-ari. Pero yung mga believer na binabanggit na pag-aari ng Diyos, particular ito. Kasi tayo ay inacquired ng dugo ng Panginoon. Binili tayo. Kaya inangkin tayo bilang private property niya. Kaya mas iba itong possession na binabanggit dito. Okay. Tapos sabi niya rito, okay, a possession particularly acquired, isang pag-aari na particular na binili. Okay, inangkin ng Diyos bilang kanyang kayamanan. Oh, di ba? Kaya yung mga terminolohiya dito ang titindi na tumutukoy sa ating kalagayan ngayon. Tayo ay pag-aari ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagbili sa atin. Binili tayo, tinubos tayo. Kaya naging pag-aari tayo ng Diyos at pagkatapos inangkin tayo, okay, bilang kayamanan ng Diyos. Sa ibang term nga sinabi ron, bilang pamanas ng Diyos tayo. Okay. Chosen race. Denotes our lineage from God. Royal priesthood, our service to God. Amen. So tayo ay nasa linya ng Diyos, mga makaharing saserdote na naglilingkod sa Diyos. Alam nyo kasi sa mundo kasi yung mga naglilingkod, mga nasa posisyon ng mga hired servant, mga inuupahang katulong. Meron din tayong ganyang posisyon, pero sa kalikasan, hindi tayo ganun. Tayo ay mga makaharing saserdote na tinamo ng Diyos upang gumawa ng mga paglilingkod sa loob ni Kristo. Amen. Okay.
People acquired for a possession our preciousness to God. These are all in a corporate sense. Hence, we need to be built together. Amen. Okay, so tuloy ko yung basa. Sabi niya, okay, so, diretso kong Tagalogin siya. Bilang mga piniling lahi, ang ating pinagmulan ay ang Diyos. Okay. Tayo rin ay mga makaharing saserdote. Ang makahari, makahari ay tumutukoy sa kalagayan ng mga saserdote na ang kanilang kalagayan ay makahari. Katulad ni Kristo na hari. So walang pagkakaiba yung pagiging makahari natin, okay, sa position ng pagkahari ni Kristo. Ibig sabihin yung source ng pagiging hari dito o makahari. Kasi sa English ginagamit niya yung term na royal. Ang royal ay tumutukoy sa makahari. Kapag ginagamit natin yung term na makahari, ang pinagmulan nito, ang source nito ay si Kristo bilang hari. Ibig sabihin yung kanyang pagiging hari o makahari, kanyang idinaloy tungo sa mga mananampalataya at ginawa silang mga hari. So hindi siya ordinaryo. At ito ay sinasagisag naman ni Melchizedek. Si Melchizedek, kaprasong binanggit lang ng konti sa Biblia, sa aklat ng Genesis, upang tukuyin ang posisyon ni Kristo. At ito ay binanggit na pagdating sa aklat ng Hebrews. Sabi niya yung priesthood ng Panginoon is according to the order of Melchizedek. So, makahari siya. Amen. Tayo rin ay mga banal na bansa, mga tao na tinubos bilang pag-aari. Mga banal na tinutukoy ang kalikasan ng bansa. Kasi isang bansa tayo dito sa lupa ngayon eh. So alam niyo ba yung maraming bansa sa lupa? Alam natin lahat yan, mga hundreds kind of nation. Merong maliliit, malalaki, may mayaman, may mahirap, merong mataas na uri ng bansa, merong bansang mayaman sa mga ganito. At pwede nating sabihin, ang mga bansa sa mundo, may mga class din. Siyempre, ang superpower, pinaka-class, ay ang USA. So, yan ay yung kinikilala ng mundo. At siyempre, yung mga modernong bansa. Pero tayo, isang bansa na tinatawag na banal na bansa. Tayo ang pinakamataas ngayon dito sa lupa. Kung tutusin, hindi naman tayo taga-lupa eh. Pansamantala lang nandito tayo sa lupa. Isang araw, dadalhin tayo ng Diyos tungo sa isang bagong lupa at bagong langit. Wala na tayo dito. Pero sa ngayon, nandito tayo. Tayo ang pinakamataas na bansa. At itong bansang ito, binubuo ng mga hari. Mga hari. Isang araw, yung manifestation ng kingdom, ito ay binubuo ng mga hari. At may sasagawa, yung kagustuhan ng Diyos sa Old Testament, sabi niya, gusto niyang magkaroon ng isang bansa ng mga hari. Pag sinabi mong bansa ng mga hari, lahat ng tao sa bansa na yan ay hari. Ito mga sa ngayon, ginagamit niya as terminology. No? Pero ang buong katuparan niya, siyempre sa darating na panahon. Pero ngayon, pwede na rin natin sabihin na tayo ay holy nation. Kasi meron tayong banal na buhay. At tayo ngayon, yung mga naglilingkod naman sa Panginoon, sila naman ay mga royal priesthood, mga makaharing tagapaglingkod. Hari na. Meron mo naglilingkod ng mga hari. Saan ka ba nakakita ng mga hari naglilingkod? Kasi ang pinaglilingkuran natin ay ang hari ng mga hari. Isipin mo, ang mga kinuha ng Diyos na maglingkod sa kanyang anak ay mga hari. Royal priesthood. Amen.
The Greek word, okay, ang Gregong salita, okay, na ginamit sa mga tao na tinubos bilang possession ay katumbas ng Hebrew na kasabihan na ang ibig sabihin ay mga particular na kayamanan. Particular na kayamanan. Gusto ko yung term na yan. Kasi pag binanggit mo yung kayamanan, napaka-general term siya. Pag sinabi mong kayamanan, lahat ng mga precious things ay kayamanan. Ginto, pilak, makakalagang bato, mga kayamanan yan. Salapi, bahay, lupa, sasakyan, mga kayamanan yan. Pero itong tayo, sinasabi niya, ay isang acquired possession, particular na kayamanan. Tinubos niya. Kung tutusin, originally, pag-aaral na tayo ng Diyos, pero dahil na lihis tayo, natisod, ginamit niya yung kanyang dugo upang i-acquired ulit tayo. Tamuhin ulit tayo. Kaya naging particular tayo. Sipin mo ang isang bagay na binili o tinubos ng halaga ng dugo ng Panginoon. Di ba? Yung dugo, sobrang precious na siya. E di yung tinubos niya, binili niya, napaka-precious din. Kaya naging particular tayo. So, ayoko nang dagdagan. Amen. Okay. Ano pa? Sabi niya dito. This is an expression borrowed from the Old Testament, okay? And it denotes a people privately possessed by God as His unique, peculiar treasure. In-expose yung mga term. Private people, sabi niya, ginamit dito, mga pribadong tao tayo. Tapos, tayo ay mga unique na tao. Unique. So, ibig sabihin, mga talagang kakaiba. Unique tayo. Peculiar treasure. Hindi mga pangkaraniwang kayamanan. Hindi pangkaraniwang kayamanan. So, yan yung mga ginamit niya. At sarili niyang pag-aari. So, una, tayo ay naging mga piniling lahi. Pagkatapos ginawa tayo makaharing saserdote, banal na bansa, at mga tao na tinubos niya, binili niya upang maging kanyang pag-aari. At tayo ay naging particular na kayamanan ng Diyos. Sa kabuuan, tayo ang mga tao na precious sa Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. So, yan yung sinasabi. Amen. Lord Jesus, salamat sa mga pagpapakita sa amin ng aming kahalagahan ng mataas na posisyon bilang mga pag-aari ng Diyos. Salamat din ginawa mo kaming spiritual na bahay at mga makaharing saserdote upang maglingkod sa iyo. Panginoon, nawa ang lahat ng aming mga paglilingkod, palagi namin maisagawa sa loob ng Espiritu kung saan kasama ka namin upang lahat ng bagay ay maging katanggap-tanggap at mabangong samyo sa Diyos. Amen.